smartwatch fans, babalikan ulit natin ang Aulon GTS smartwatch. So merong nag-request kung pwede ba daw natin tingnan o check ang health monitoring function ng Aulon GTS smartwatch. Ang smartwatch nito ay loaded ng health functions. So particularly heart rate, blood oxygen at blood pressure. Meron ding menstrual cycle, breathing guide at sleep monitoring. So sa video na ito, susubukan natin, i-check natin yung heart rate, blood oxygen at blood pressure. Kung may time pa tayo, titingnan natin ang breath training. So kung may mga katanungan about sa Aulon GTS smartwatch, lalo na sa health monitoring function ng smartwatch nito, drop lang ng comment sa baba. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na sa ating nag-iisang smartwatch, Pinoy TV. Kung may mga request, drop din ng comment sa baba. Okay? Okay, so susubukan na natin, titingnan natin ang health monitoring function ng smartwatch na ito. Again, meron itong heart rate monitoring, blood pressure, at blood oxygen monitoring. So, titingnan muna natin yung heart rate monitoring. Susubukan natin. Ano ba yung magiging result? Okay. So, tingnan natin. So, meron tayo ditong minimum at maximum sa result ng heart rate natin. So, meron din yatang graph. Hindi kasi natin nasubukan ng matagal ang health monitoring function ng Aulon na ito. Again, yung model natin is Aulon GTS Smartwatch 2024. Okay, so ito completed na. Meron tayong 75 beats per minute. Again, titingnan ulit natin kung di ba nagkakalayo yung results. So kanina meron tayong 75 beats per minute. So, measuring, 84, 83, nag-drops to 82, 81, 79, 78, meron tayong 76, 77, medyo matagal ano, ayun, meron tayong 79 beats per minute, kanina 75, okay? So, meron din tayong blood pressure. Tingnan ulit natin. So, meron tayong systolic and diastolic. So, the same animation or the same UI ng blood pressure sa heart rate monitoring. So, tingnan natin yung results. Completed. So, meron tayong medyo hindi clear yung pagkakasulat dito. 106/67. Okay, again, tingnan natin. So, 106/67. Okay, kanina nagpa-check tayo sa health center. Meron tayong 103. Medyo mababa yung blood pressure natin. Over 75. Dito, masyadong mababa. 67. Anyways, yung blood pressure usually sa mga smartwatches is still in the parang experimental mode pa rin. Okay? So, walang assurance na accurate ito. Okay? Lalo na yung mga walang yung ganitong klaseng blood pressure monitoring. Yung walang airbag. Okay? Or air pump. So, hindi rin reliable yung results. Unlike sa heart rate, medyo napatunayang okay naman. Okay, sa health, may blood oxygen. Tingnan natin. The same, no? Isa-isa lang yung UI. Mapa-heart rate, blood pressure, at blood oxygen, pareho lang yung UI nito. At yung animation. So, meron tayong minimum at maximum. 99%. Okay? So, meron din tayong ditong breathing guide at menstrual cycle. Pambaba ito. Ito sa breathing guide, meron din kung gusto nyo mag-exercise. Okay? Yung
breathing pattern nyo. Ito, meron ding sleep monitoring. So, ayun no, yung result natin sa heart rate at blood pressure. So, tingnan natin. Meron tayo dito. Na-review na natin before to. Meron tayo ditong Hilo or Halo RS5. So far, okay naman yung heart rate nito. Almost the same result with Galaxy Fit 3 at Huawei Band 9 at iba pang popular and branded smartwatches. Kasama na rin yung Apple Watch. So, sinubukan natin yan. Almost the same din yung result. Wala nga lang tayong video. Anyways, titingnan natin kung pareho ng heart rate monitoring sa Alon GTS o Alon GTS smartwatch. So, tingnan natin heart rate. So, tingnan natin. Okay. I'm not sure kung naset natin to sa ano. Parang continuous yata yung heart rate monitoring nito. But anyway, makita naman natin. Okay, pag nagkalapit yung range. So, 74, 72. Ayun nga, pareho. 76, 77. Okay. So, kung nakikita nyo dito, parang nagkakasabay yung heart rate monitoring nila. Okay. Parang pareho rin. So, 81, 81. Okay. So, masasabi natin close to accurate yung result ng heart rate natin dito. Okay. Ng Alon GTS smartwatch. Yung magkakatalo lang nito ay kung ginagamit mo o chinecheck mo yung heart rate mo while doing an exercise activity. Minsan kasi pagdating sa exercise, malayo na yung results. Okay, unlike sa mga branded ones na ganun pa rin. Almost the same pa rin yung results ng heart rate. Okay, kung napapansin nyo dito, nakita nyo, hindi nagkakalayo yung results ng Alon GTS dito sa Halo RS5 smartwatch. So, almost the same. Okay? So, parang wala naman tayong problema sa heart rate so far. Kahit na kalahati yung presyo ng Alon GTS na to compare sa Halo RS5. Pagdating sa heart rate monitoring, almost the same lang yung naibibigay na results. Okay, blood oxygen. Tingnan natin. Okay, check natin yung blood oxygen monitoring. So, tingnan natin yung maging result. So, medyo mabagal yung sa Alon, ano? 99%. Tingnan natin dito sa Halo GRS5. So, 99, 97%. 98. So, almost the same lang yung results din. Hindi rin nagkakalayo. Ito pareho na nga, oh. 99% pagdating sa blood oxygen monitoring. Okay? So, yung hindi lang natin mai-compare dito yung blood pressure monitoring. So, wala pa tayong blood pressure monitoring na medical grade. Okay? So, hindi natin matetest yung blood pressure natin dito at mai-compare natin sa ibang device para malaman natin kung accurate o hindi. So, right now, yung natest lang natin yung heart rate at blood oxygen monitoring. Na-compare natin sa ibang wearable. So again, ito nga ang mga health monitoring function ng ating Alon GTS smartwatch. Again, sa health, meron tayong heart rate, blood oxygen, at blood pressure monitoring. Meron tayong ditong breathing guide, sleep monitoring. Tingnan nga natin kung meron tayong stress monitoring. So,
So, wala tayong stress monitoring. Media audio, power mode, system. Siguro yung sa heart rate monitoring, kung gusto nyo ng continuous monitoring, meron sigurong option sa support app. At so far dito sa smartwatch natin, walang option na ganun. Okay, so static lang yung sa heart rate monitoring. For dynamic options, try nung i-check yung support app. Gumagamit ito ng Dafit application. So, kung may mga katanungan ulit sa Aulon GTS Smartwatch, drop lang ng comment. Kung di pa kayo subscribe, subscribe na sa ating nag-iisang Smartwatch Pinoy TV. Bye!